Hello everyone, welcome to my journey, Life with Christ, without Christ. Ngayong umaga na to, nais ko lang ibahagi sa inyo sapagkat huwag nyo na lang pansinin yung mga sinampay dyan. Medyo sobrang aga pa kasi. Akala ko kasi ay maganda ang sikat ng araw, tatakbo sana tayo, maulan. So tingnan natin kapag sisikat pa yung araw ngayong umaga. At after nitong video natin, tatakbo pa tayo. So anyway, bakit ba natin kailangan maging strict talaga pagdating sa pagkain na ibinibigay ko na programa sa loob ng ating community? Sa totoo lang, paano ko ba ipapaliwanag? I hope na maunawaan nyo itong aking ipapaliwanag na ito sapagkat una sa lahat tayo tumutulong tayo sa ating mga kababayan. Libre po ito, wala namang bayad. At honest to goodness, marami namang magpapatotoo sa loob na hindi lang tayo basta nagbibigay ng ganito, ng free education sa loob ng community. Honest to goodness, very hands-on po tayo sa lahat ng member. Hindi po ako umaasa lang na basta lang kayo follower ng ating community, follower ng aking Facebook page. Numero unong tinututukan ko talaga ay yung mga taong nakapasok na sa loob ng community. Para at least lahat ng gagawa ng ating programa, makita ninyo yung mga tao na naka-follow na member ng ating community at the same time follower natin na talaga sila ay desidido sa mga itinuturo natin. Unang-una sa lahat para sa mga bago, ito ating tinuturo patungkol sa meat-based diet. Hindi po ito basta-basta parang kinopya ko lamang sa social media dahil ginagawa ng karamihan. Hindi po tayo ganoon. Hindi po ganun. Sapagkat sa haba ng ating karanasan since 2008, ang dami ko nang na-witness ng mga taong sumunod sa iba't ibang klase ng programa, sa iba't ibang klase ng pagkain na nasubukan na. They bear strict sa iba't ibang klase ng diet, pero wala naman talaga nakitang pagbabago. At nung nakita ko nga ang low carb sa community, ay bakit hindi ko kaya to subukan? Pero may nakita na kasi akong loophole. Ano yung pinaka-loophole sa low carbs community? LCIF, low carbs sa intermittent fasting, low carbs community. Halos pare-parehas lang naman yung community na yan sapagkat connected naman sila. Yung ilan meron pang mga ketobore, di ba? Dami pang mga cheche bureche, di ba? Mga carnivore, 'di ba? Ayan, carnivore na nga. Pero alam mo kahit anong carnivore mo, ketobore mo o low carbs mo, may intermittent fasting, et cetera, et cetera. Alam mo kapag hindi ka talaga strict pagdating dun sa isang programa, mahihirapan po kayo talaga. But the moment na alisin mo na yung kanin mo, carbohydrates and processed food, ang numero uno talaga diyang ma-address ay yung inflammation. Ayan, makikita mo na talaga yung changes. Pero, kailangan mo talagang mag-strict pagdating sa para maranasan mo talaga yung dumping period. Mas mabilis ka makarecover kesa naman yung hindi ka naging strict. Mas matatagalan yung dumping period mo. Kaya ako sa totoo lang, tawang-tawa ako dito sa mga community na to na alam mo yun, napaka-trying hard pagdating sa pagbibigay ng pagbibigay ng programa. Bakit? Kaya umalis ako sa community na to, itong low carb sa community, sapagkat for the longest time naman, ewan ko pagpasensya nyo na kung fanatic kayo ng low carbs community for the longest time naman, siguro naman since 2017 nung nasimulan yung LCAF na yan, may nakita na kayong iba't ibang klase ng mga sakit na gumawa niyan. Pero bakit after several months,
years, bumabalik sa sakit at bumabalik sa maintenance. Isa lang 'yan. Eh, walang, nagbigay ng konkretong pagpapaliwanag kung bakit kailangan mong ito na agad yung, gawin mo. Sapagkat itong mga low carbs mga doktor na 'to, laging pasimula ay low carbs, eh, ang mahal nga nung mga sinisingil nila. Eh, ang sasabihin pa dun sa mga member ng ating community ay dahil di sila gumaling after 1 month, 2 months, bayad ka na lang uli. So, ang daming kababayad pero wala namang nangyayari. Pero tingnan nyo 'tong mabuti, ang dami natin na pumasok ngayon sa loob ng mga CKD patient. Eh, ito yung latest ko ngayon na ano, kung paano sumunod ng programa sa akin yung 168 after 3 months, after 3 months pa siya nagpa-check ng kanyang CREA ay bumaba na ng 78 from 168 to 78 CREA. Nandito naman yung test ng laboratory niya, nandito rin sa Facebook page ko. Pero ito yung malupit. Iisang buwan pa lang, 3 times na siyang dinadialysis, 1,300 ang CREA niya. Then after isang buwan na mahigit ay anong nangyari? Nag 480 na yung kanyang CREA. At nilalaban na natin. Pero ako po mismo, very strict talaga ako. Sapagkat naniniwala ako sa total reset ng gut bacteria, nandun talaga yung activation ng immune system. Kapag hindi na-reset yan, napakahirap talaga. Ako na po yung nagsasabi sa inyo. Napakahirap na makarecover ng isang tao na ang kanyang gut bacteria hindi pa nare-reset. Mas mabilis ang activation ng immune system, ang healing ng isang tao once na na-reset na yung gut bacteria mo. Eh, the problem is, alam mo naman tayo, nasa carnivore ka nga, nasa carnivore ka nga, ay pasensya na mapapahanip ka talaga, mapapakamot ka na lang talaga, nagka-carnivore tapos ipinakita sa community na kumakain ng low carbs pizza, di ba? Dapat talaga eliminate na yan. Diyos ko po naman. Diyos ko po, Rudy. Talagang ninegosyo talaga ang mga tao. Alam mo, sa totoo lang, pagdating talaga sa kalusugan, isa sa dinanalangin ko talaga nun, ang laki ng network ko. Since 2008, nasa networking na ako. Mahigit isang dekada na ako sa networking. At pagdating sa dalubhasa, pagdating sa public speaking, nako, kung halo kaya niyo po yung buhay na meron ako, sanay po ako. Sanay ako magbenta. Kahit saan mo ako dalhin, anong klaseng produkto, lalo na food supplement, padali na nating halukayin yan at makabenta, gumamit ng mga mabulaklak na pananalita, I can easily make money. At napakadami po nating mga leaders at mga distributor na pwedeng pasukin ang pagbebenta ng food supplement. Pero hindi na po tayo nakatingin sa pera. Ito na nga lang ang pagtulong sa community, isang kahibangan para sa iba, isang abala para sa iba na tumulong. Ibo ba? So, kung ikaw ay naghahanap ng solusyon sa iyong kalusugan, I strongly suggest, sundan mo yung ating programa. Strict na po talaga ako agad. Kaya meron tayong tinatawag na 90 to 120 days program. Ako naniniwala na kapag hindi ka pa rin talaga gumaling doon, isa na lang. Maybe kailangan na nating lumaban sa spiritual na labanan. At ako naman po isang pastor, idudulog natin sa Panginoon. Sapagkat marami na tayong natulungan na sabi naman ng Bible na labanan sa mundo is not physical but spiritual. So, kailangan lumaban na tayo spiritual. Patatagin natin yung buhay pananampalataya ng bawat isa. Kung hindi pa rin talaga nakaka-recover pagdating ng ating programa. Pero, kung sa pag-i-strict mo ng carnivore, nagkaroon na ng pagbabago, congratulations. Pero the moment na kumakain ka pa rin ng gulay, ng prutas, matigas pa rin ang ulo mo, wala ka pa doon sa programa ko. Kasi nasa withdrawal period ka pa. Utay-utay mo pang wini-withdraw.
Oh, so wala ka pa doon sa programa ko. Ganun lang 'yun. Kaya lahat ng mga sumunod sa ating programa na nag-strict talaga, nakita naman talaga nila yung benepisyo, yung magandang pagbabago sa kanilang kalusugan. Ah, Ganun lang 'yun. So once na nagpa-coach ka sa akin, at once na nagpa-coach ka sa akin, makikita mo naman yung ano, makikita mo na kailangan yung day one, day two, updated ako. Hindi pa pwedeng hindi. Ganun lang yun. Para makita natin talaga yung progress dun sa ginagawa mo. So, dito talagang very, very strict po talaga ako. Libre na nga. Hindi mo pa ayusin. Doon kasi sa may bayad, nagagastusan ka na, wala namang nangyayari. Yeah. Ilan po yun. Ang sa akin lang, wag po kayo magpabudol, anumang community na meron. For the longest time naman. Hindi naman na tayo bata. Ako, ilang kembot na lang, magkwa 40 anyos na ako. Hindi na tayo bata pag tungkol sa iba't ibang klase ng pagkain at pagtulong sa ating mga kababayan. Mahaba na po ang ating karanasan at sa biyaya nga ng Panginoon, ilan na po yung mga doktor na nagpapaguide po sa atin at nagkaroon ng magandang pagbabago ng kanilang mga kalusugan. Di sila makapaniwala, isang biyaya mula sa Panginoon na nakilala po nila ako na ngayon ay meron ng magandang pagbabago ang kanilang mga kalusugan. Take note, they are all doctors, pero they humble themselves at natutuwa sila na marami na pala talaga na na-open sa ganitong carnivore way of eating, and that is meat-based diet. Kaya sana na bigyan kita ng encouragement at kung may mga katanungan ka, ano yung programa na itinuturo natin, hindi lang basta kumain ng karne. May mga bagay akong discussion na kailangan mo maintindihan at maunawaan para tumagal ka sa ganitong klase ng journey na meron ako. Kaya muli po ako po si Pastor Kelvin Cabuyao. Always remember, we can live without rice and we cannot live without Christ. God bless.